At tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang nagtirang sa Diyos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, siyang nagdiriwang. At tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng 8 na araw na pagdiriwang para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang ating mga intention. Una, sa ating intention para sa yumaong Santo Papa Francisco at para sa intensyon sa araw ngayon. Para sa inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intention para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, pinapahayag ni San Pedro at Juan na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay muli at siya yung tagapagligtas. Sa ating Ebanghelyo, nagpakita ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad at nagpahayag na dalhin ang mabuting balita para sa lahat tungkol sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus Nazareno. Sa buhay natin, may misyon tayo na ating ituro ang mabuting balita sa ating kapwa-tao. Ngunit sa mga sandali na tayo, dahil sa ating kahinaan at karupukan, ay hindi natin ito ginagawa at tayo nagkasala. Lumulog po tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong taga-pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na taga-pag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya. Pinuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Inasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang pangking kapurihan. Panginoong Diyos, Panginoon
Diyos sa makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Hesus Kristo, tulong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang iyong kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa sa sapagkat ikaw lamang ang banal ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Sa Diyos sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandang loob mo, pinararami mo ang mga nanalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang pihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila, sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa
na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang poong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko, aking tagapagligtas. Tinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaan, dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, iyamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, ang diwang tayo ng lubos, purihin naman ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling
mabuhay si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy naghahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuhan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya silang dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya. Pagkatapos nang siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaralin niyo sa lahat ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na ang lahat. Siyang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Alleluia, alleluia. Nasa panahon pa rin tayo ng dakilang kapistahan ng Easter o ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Pakibati sa mga katabi nyo, Happy Easter. Hanggang bukas po, matapos ang ating oktaba o 8 araw na pagdiriwang dahil sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. At ngayong Sabado, ang atin pong tema, sapagkat bawat araw po ay may tema, ang atin pong tema ngayon ay tungkol sa pananalig o pananampalataya. Sa atin pong unang pagbasa, mula sa Gawa ng mga Apostol, hindi po nananalig ang mga Hudyo sa mga alagad ng ating Panginoon na sina San Pedro at mga kasama, kahit na tinuturo nila ang mabuting balita ng Panginoon na ang Panginoong Hesus, siya ang Mesiyas o pinadala, at pangalawa, siya ay pinatay pero nabuhay muli upang tubusin ang mga tao. At kaya dahil dito, nagtitipon ang mga lider sa pinuno ng mga Sanhedrin at pinagbawalan sina Pedro na gamitin ang pangalan ng Pong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Sa atin pong Ebanghelyo, ni San Marcos, Kapitulo 16, verso 9 hanggang 15. Ito yung una sa lahat ang pagpapakita ng Panginoon nung siya'y nabuhay muli. Una, kay Santa Maria Magdalena. Pangalawa, sa 2 alagad na si Cleopas at kasama nung ito'y nagpunta sa Emmaus. At sa pangatlong bisis, siya ay napunta sa nagkakatipon ng mga alagad doon sa bahay at pinagsabihan niya sa kawalan nila ng pananalig o panampalataya na nabuhay muli ang Panginoon. Kaya ang kailangan ay pananampalataya o pananalig. Sa Biblia, ang pananalig ay naulit po o nasulat po ng 247 kabisis. 247 times makikita sa Biblia ang tungkol sa pananalig. Sa salita ng ating Panginoon na Hebreo at Aramaiko, ang pananalig o ang panampalataya ay imuna. At ang root word po dito ay ang salitang Amen. Kaya kapag tayo tatanggap ng katawan ni Kristo, ang atin pong sagot lagi ay Amen. Dahil siya na nga po
Kapag ka pananalig, mayroong imo na. At sa Koinoko na Grigo, sapagkat orihinal ang ating Ebanghelyo na kasulat sa Koinoko na Grigo, pati ang ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, sa Koinoko na Grigo, ang pananalig na sa Hebreo ay imo na, pistis naman sa Koinoko na Grigo. Pero dahil nasalin sa Latin ang luma na tipan at bagong tipan ni San Jeronimo, ang pananalig ay fides o sa salitang English, faith, o sa ating salita, pananalig. Sa ating buhay, mahalaga ang pananalig. Ang pananalig, una sa lahat, ay ang ating pagtanggap sa isang napaka-importante na tao o isang napakahalaga na bagay o dili kaya ang pangyayari na mahalaga, importante sa buhay kahit hindi natin ito nakita at kahit hindi natin ito nadama. Ito yung pananalig. At ito yung pagbibigay tiwala sa mga mahalaga na bagay gaya ng bagay na makadiyos at makalangit. Kaya importante ang pananalig. Ang pananalig din ay hindi lang dito sa ating pag-isip at sa mga tinatawag nating kapangyarihan nating makita at madama. Ito'y dapat din nating isapuso sapagkat nagmula sa puso at kaibuturan natin ang pananalig. Ang pananalig ay dapat una sa lahat, sinasabi ko, makalangit at makadiyos, ibig sabihin, ang pananalig ay para sa Diyos at sa mensahe o turo ng Diyos. At ang turo ng Diyos ay tinatawag natin na salita ng Diyos. Ang unang bahagi ng ating banal na misa ay tinatawag natin liturhiya ng salita ng Diyos. Sapagkat ito yung panahon na tayo ay binusog ng mensahe ng Panginoon upang mananalig tayo, upang tayo ay magtitiwala sa Panginoon, upang tayo ay magsasaksi sa ating buhay na pananalig. Ang pangalawang bahagi ay tinatawag na pakinabang o komunyon o sa salitang orihinal, Eucharistia. Eucharistia mula sa salitang Grigo na pagsasalamat. Dahil ito yung ating pagbibigay na pasalamat sa ating Panginoon na nagligtas sa atin, kaya tayo nananalig sa Kanya. Ang pananalig ay mayroong iba't ibang antas. Ang una pong antas ng pananalig ay ang pananalig na tinatawag na simple at nagmula pa sa sinapupunan. Na kung saan nung tayo ay nasa sinapupunan pa, ang pananalig natin ay ugnayan sa Diyos na ito'y hindi pa natin nakikita, hindi pa nadama, mayroon na po tayong ugnayan sa ating Panginoon, malalim na ugnayan sapagkat naisapuso at naukit sa ating mga puso ang pananalig at ang pag-ibig sa Diyos. Ang pangalawang antas ay ang antas ng kung tayo'y nagiging bata na kung saan tayo ay tinuturuan ng ating mga magulang o nakikita natin sa ating kapatao paano nagpahayag ng pananalig. Ito yung tinatawag ko minsan na literal at mystical na o dili kaya mga kwento, mga katikismo o mga turo na ating nalalaman nung tayo'y bata pa. Ang pangatlo na antas, na mahalaga na antas, ito yung ating pagdiscovery sa mga katotohanan, sa mga batayan ng ating pananalig, mga dogma at mga turo ng ating simbahan at reliyon na dapat nating tanggapin at mahalin. Hindi man natin nakikita, pero naanalig tayo. Kaya ito yung tinatawag na mga banal na aral na dapat nating isapuso. Ang pang-apat na antas ay antas na tinatawag na itong ugnayan sa ating pananalig na hindi lang tayo ang nananalig sa ating Panginoong Diyos. Mayroon ding iba't ibang tao na may iba't ibang pananalig at tayo ay tumatanggap na ang pananalig natin
ay para sa Diyos na para sa lahat. At pinalalim natin ito sa pamagitan ng ugnayan na malalim at pagsasaksi sa pamagitan ng gawa, sa pamagitan ng ating buhay na matuwid at sa ating mga adikain para sa kabutihan, kapayapaan at pagkakaisa ng tao sa ating pananalig sa Diyos. At ang pinakamataas pa, ito yung tinatawag na handa tayong mag-alay ng ating buhay at magsasaksi. Ito yung tinatawag nila na martyr faith o tinatawag na universal faith, na dahil sa ating napakalalim na pananalig, handa tayong magmisyon, handa tayong gagawa ng isang misyon na ating dalhin sa mga tao na hindi pa nakakilala ng Diyos o hindi pa nakakilala ng ating Panginoong Hesus Nazareno ang kanyang mensahe, ang kanyang ebanghelyo. Hindi lang tayo nagpatotoo sa ating buhay na nananalig tayo, kaya ng buhay tayo ni matuwid, tayo ay nagpapahayag nito sa pamagitan ng ating salita, gawa at buhay upang ang pananalig para sa Diyos ay ang pagdala sa Diyos sa mga tao na naroon na ang Diyos sa buhay nila, ngunit hindi nakikilala. Si Kristo na nag-alay ng buhay, namatay at nabuhay muli para sa kanila, ay napakinggan nila o dili kaya hindi pa, ngunit hindi pa nila kinikilala at hindi pa nananalig. Ito yung pagdala ng misyon upang lalo pang makikilala, lalo pang mahalin at paglingkuran ang Diyos. Ito yung ating pinakamataas na antas ng pananalig. Alin mang antas dito, nananalig pa rin tayo. Ang mahalaga na tayo ay nananalig kahit hindi natin maunawaan, kahit hindi natin nakikita ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay labis pa o higit pa o kaya sobra pa sa ating mga pag-iisip, sa ating mga sumasagi na mga doktrina at mga turo. At dahil dito, kailangan na ang Diyos ay ipahayag natin sa pamagitan ng ating buhay at pag-ibig. Sa buhay at pag-ibig, makikilala ng iba na mayroong Diyos, sapagkat marunong tayong umibig o magmahal sa Diyos higit sa lahat, at pangalawa, magmahal sa kapwa-tao kaya ng pagmamahal sa sarili. Ang pananalig ay isang buhay na hindi tayo nag-aantay ng himala, bagkus tayo kahit walang himala, kahit parang hindi natin mayakap o maranasan ang mga mahimala o makalangit na mga bagay, pero naniniwala tayo, nagpapalalim tayo sa ating pananalig, nagsasabuhay tayo sa ating pananalig. Ito ang pagpapalalim ng ating pananalig, ng ating panampalataya, ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang pinakamahalaga, tayo'y nananalig. Sinasabi nga ni San Agustin, nananalig ako, kaya nakikilala ko ang Diyos. At nung nakilala ko siya ng malaliman, lalong higit akong nananalig sa Kanya. Ang pananalig ay hindi po nakukuha sa pag-iisip, sa mga talino, sa mga filosofiya, sa mga siyensya at iba pa. Ang pananalig ay ang ating pagsuko ng ating buong sarili, ang paglaan ng buong puso at kalooban natin sa Diyos, ang ating paghangad na ang Diyos ay siyang kabuluhan, sentro o saysay at liwanag ng buhay. Yun ang pananalig. Pakisabi sa katabi mo, manalig ka sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos sapagkat kung nasintro tayo sa Diyos, ang Panginoong Hesus na nabuhay muli ay siyang ating gabay,
ay siyang ating buhay, ay siyang ating gabay sa katuparan ng buhay na ganap at ikasi siya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kanyang anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay. Lunasan ang ating mga pag-alinlangan at ibalik ang ating panampalataya. Atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit naway paghinhawain sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang ating namayapang Santo Papa Francisco, naway makantan ang walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Sa tahimik, idulog po natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, pagkaluban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hiling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Yanig, ito rin ay tumahimik nang ang puon ay tumindig bilang kong natin. Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kulugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparasahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan.
sa pagkamatay niya sa banal na krus. Ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya isa namang helsis si awit ng papuri siya humpay sa kalangitan. Kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito pang para sa may maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Inaabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa buhay daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya na kaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo nipating kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin, magaling na utos. Sa turo ni Isus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tulay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihalay na, pamaskong maamong tupa, magsalo
tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Ang taga-Israel payang sabihit kanang yaya, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Announcements. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa JMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyaring mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayin mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pagmaykalanman. Ipagkalo mong kami malulahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa magitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Hesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa ng mga hirap at nangangailangan, lalo na mga tumutulong sa tuwing Thursday, sa I-Thursday na programa para sa mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat din na kahit hindi makatulong sa material, ay laging tumutulong sa spiritual o mga panalangin. Salamat sa lahat ng mga nag-uugnay sa iba't ibang paraan, online, at nagpapadala rin ng tulong para sa atin. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka lagi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod, pagpalain ka lagi ng Poong Hesus Nazareno. Takpakan natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga tumutulong sa atin, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapalad sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw ngayong panahon na tayo ay nagdiriwang ng kanyang kapistahan ng pagkabuhay muli. Pakibati uli sa mga katabi nyo, Happy Easter! Ang Panginoong Diyos Nazareno ay nabuhay muli. Alleluia! Kailangan tayong mananalig sa Kanya upang mapapalalim pa ang ating ugnayan sa Kanya at ang ating mga pamiminto sa Kanya'y magarting sa rurok ng ating tunay na pagsuko sa Kanya. Ngayon na po ang Christmas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Paspasan po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng benisyon ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazarenong nabuhay muli. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazarenong nabuhay. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto mo namin. Parang namin San Cristo Padre Jesus Nazareno, mas mo kami sa kasalanan, ang pusong kinamatayan sa isang kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, narangal Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nuestro Padre Jesús Nazareno,